Sa isang magulong lugar sa Colombia, pinakita si John Smith, isang contract killer na nandun para sa kanyang misyon. Pero noon din ay pumasok ang mga pulis upang hanapin ang pumatay sa isang big boss sa lugar. Noon ay pumasok din si Jane na isa ring contract killer. Parehong naging alerto at handa sina John at Jane. Hindi sila magkakilala. Pero dahil ang suspect daw ay nagsosolo at walang kasama, ay pareho nilang naisip na magpanggap silang mag-asawa para makaligtas. Pumasok silang dalawa sa kwarto at nagpakilala sa isa't isa. Tila nagustuhan nila ang isa't isa at pinalipas nila ang gabi ng magkasama na nauwi pa nga sa mga matatamis na sandali. Kinabukasan, nang magising si Jane ay inasikaso siya ni John. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay di pa rin nila alam na pareho silang killer. Ang pakilala ni John ay isa siyang construction executive at si Jane naman ay isang IT recruiter. Kinahapunan ay namasyal sila sa isang perya kung saan napahinto sila sa isang shooting game. Gusto daw ni Jane yung malaking stuffed toy kaya sinubukan bumaril ni John. Pero di niya tinamaan yung last target. Kaya si Jane naman ang sumubok na sa una ay nagpanggap na inosente. Pero nang di nakatingin si John ay mabilis niyang naubos ang lahat ng target. Kaya nakuha nila yung malaking stuffed toy at namangha si John sa husay ni Jane. Di nagtagal ay binanggit na ni John sa kaibigan niyang si Eddie ang tungkol kay Jane. Mahal niya na daw si Jane at eksakto daw ang trabaho ni Jane dahil palagi itong wala sa bahay kaya di nito mahahalata na isa siyang assassin. Kaya pakakasalan niya na daw si Jane. Sa kabilang banda naman ay ganun din ang ginawa ni Jane. Kinuwento niya sa kaibigan niyang si Jasmine ang tungkol kay John. Pero pareho nilang hindi alam na pareho sila ng dahilan ng pagpapakasal sa isa't isa. After 6 years, pinakitang kasal na sila at magkasama na sa bahay. Para silang normal na mag-asawa. Sabay nag-aayos papunta sa kunwaring trabaho at sabay din lumalabas ng bahay. Pero magkaiba ng direksyon na pupuntahan. Sa isang misteryosong opisina naman ay pinakita si Benjamin na noon ay binigyan ng sikreto at kakaibang misyon ng boss niya na kahit kailan ay hindi pa lumabas sa opisina nito at wala pang empleyado na nakakita dito. Matapos ay nagpaalam na siya sa CCTV at umalis. At ito ang misyon na babago sa buhay ng mag-asawa. Nagmamahalan sina John at Jane. Pilit silang namuhay na parang normal na mag-asawa. Pero naroon pa rin ang mga pagsubok. Dahil hinuhubad pala ni John ang marriage ring nila at sinusuot niya lang to pagpapasok na sa bahay. Si Jane naman ay hindi sanay sa mga gawaing bahay at hindi rin siya mahusay pagdating sa pagluluto. At isang gabi, tinawagan si Jane sa trabaho para sa isang misyon. Nagpaalam siya kay John sa dahilan na mayroon daw emergency sa opisina. Agad naman siyang pinayagan ni John. Pero pag alis niya, ay agad din na umalis si John dahil mayroon din pala siyang misyon. Magkaiba at magkakumpetensya ang kumpanya na pinagtatrabahuhan nila. Ang misyon ni Jane ay sa isang hotel kung saan nagpanggap siyang escort service ng isang big-time na arms dealer. Natuwa yung target nang makitang sexy si Jane. Pero nang malingat siya sa foreplay ni Jane na inakala niyang paliligayahin siya, bigla siya nitong binalian ng leeg. At bago pa makapasok ang mga guard ay ginamit ni Jane ang bag niya na tila naging tali upang makatalon sa terrace ng gusali. Si John naman ay pumunta sa isang club. Pumasok siya sa isang kwarto kung saan may mga nagsusugal at nagkunwari siyang nagkamali ng napasukang kwarto. Kailangan niyang pumalit sa pwesto ng target na wala pa sa mga oras na yun, kaya naglabas siya ng maraming pera at nagpanggap na lasing upang isipin nila na madali nila siyang matatalo. At sa kalagitnaan ng laro nila ay dumating ang target at mabilis tong tinapos ni John kasama ang lahat ng nasa kwarto. Nung gabi din na yun ay halos sabay silang nakauwi pero hindi pa rin sila nagkabistuhan. Tapos ay naimbitahan sila sa party ng kapitbahay. Mabilis na nakasabay si John sa bonding ng mga lalaki. Pero si Jane ay tila hindi sanay makihalubilo sa iba, at lalo pang naging awkward nang pinakiusapan siya ng isang nanay na buhatin muna ang sanggol nito. Halata sa mukha ni Jane ang magkahalong takot at ilang. Naagad din namang napansin ni John. Kinaumagahan sa bahay, pumunta si John sa garahe kung nasaan ang sikretong kwarto niya. Dito nakalagay ang lahat ng armas niya at limpak-limpak na salapi. Kasabay naman nito ay nagising si Jane. Na mayroon ding sikretong box sa loob ng oven kung nasaan din ang mga armas niya na kinuha niya noon bago magtimpla ng kape. Nung araw din na yun ay pumunta si John sa isang gusali na sikretong opisina ng kumpanya niya. Dito ay sinalubong siya ng sekretary niyang matanda at nandun din si Eddie na katrabaho niya. Tapos ay pumasok siya sa opisina niya kung saan dito ay binigay sa kanya mula sa computer ang bago niyang misyon. At ang susunod niyang misyon ay walang iba kundi si Benjamin aka The Tank. Pero nandito na ang magiging problema. Dahil nang pumunta din si Jane sa kumpanya niya na talagang high-tech at more secured na facility sinalubong naman siya ni Jasmine. Dito ay binigay sa kanya ang susunod niyang misyon. At ang misyon na ito ay walang iba kundi si Benjamin din. Magkaibang assassin company, magkatunggali sa mga misyon pero iisang target. Kaya ngayon ay magkukumpetensya silang mag-asawa nang hindi nila alam. Kaya nung dumating na ang oras para ilipat ng kulungan si Benjamin ng mga DIA, ay nauna nang nag-abang si Jane sa dadaanan nila. Naglagay siya ng mga bomba sa daraanan nila. Pero nang malapit na sa area sina Benjamin ay dumating din doon si John.
Cool lang si John na parang ewan kaso tinamaan niya yung mga bomb sensor ni Jane. Cool pa na bumaba sa sasakyan si John. Tapos ay umihi pa siya na parang napadaan lang. Agad naman siyang napansin ni Jane. Pero nang silipin siya ni Jane sa binocular ay di siya nito nakilala dahil naka-side view siya. Maya-maya pa ay naglabas ng bazooka si John na nagpatunay kay Jane na isa siyang assassin competitor. Kaya naglabas naman ng sniper si Jane at agad niyang binaril si John. Buti naka-bulletproof si John kaya kinuha niya yung bazooka at pinasabog niya si Jane na agad din namang nakatakbo. Nag-detonate yung mga bomba kaya sumabog ang mga to bago pa makalapit sina Benjamin kaya di sila tinamaan. Kasunod naman nito ay tumakas na si Jane. Pero naiwan yung laptop niya kaya kinuha to ni John para suriin. Agad sinabi ni John kay Eddie ang nangyari. Hindi niya nakilala kung sino yung competitor niyang assassin pero napansin niyang babae at professional daw ito. Si Jane naman ay galit na dumating sa opisina at gusto niyang i-review yung video footage. Pinagalitan siya ng boss niya at binigyan siya ng 48 hours para ayusin ang lahat. Mabalik naman kay John. Pinasuri niya yung laptop ni Jane sa cute nilang technician. Walang makitang trace o ebidensya dito. Pero matapos mapasok ang BIOS nito ay nakita nila ang address ng opisina na bumili nito. Agad na pinuntahan ni John yung address. At dito ay mangyayari ang pagtuklas na babago sa relasyon nilang mag-asawa. Nakita niyang si Jane ang CEO ng company na may-ari ng laptop. Kaya labis ang pagkagulat ni John. Habang si Jane naman ay nire-review yung footage, walang kuha si John na nakaharap. Pero dahil 6 years na silang mag-asawa ay kabisado niya na ang katawan ni John kaya napansin niyang pamilyar to sa kanya. Noon din ay tumawag sa kanya si John. Pareho silang nakikiramdam sa isa't isa. Pero nagkunwari sila pareho na walang alam. Kinagabihan ay nagmamadaling umuwi si John. Nakikiramdam siya habang sinusuot ang marriage ring at maingat na pumasok sa loob ng bahay. Kung saan biglang sumulpot si Jane na may dalang wine. Pero naghihinala si John na may lason to kaya tinapon niya to sa halaman. Tapos ay pinaupo siya ni Jane para kumain. At pag alis ni Jane ay nagbulsa ng kutsilyo si John. Tapos ay iniwas niya si Jane na humawak ng kutsilyo. Pero may isa pa palang kutsilyo si Jane. Matapos maghiwa ng tinapay ay kumain na si John na napipilitang lunukin ang luto ni Jane. Habang si Jane naman ay nakatingin lang at kumakain. Halatang kinakabahan si John. Kaya tila natatawa si Jane sa kanya. Pero nang kumuha ng wine si John at binitawan niya to sa gilid ni Jane, ay gumana ang instinct ni Jane at nasalo niya to nang hindi man lang tumitingin. Kaya pareho silang umalis para kumuha ng basahan. Pero pagbalik ni John ay may dala na tong baril. Si Jane naman ay umalis sakay ng kotse. Gusto ni John na makausap si Jane upang linawin kung ano ba talagang nangyayari. Pero magulo ang utak ni Jane at desididong umalis. Ang problema, kakahabol ni John sa kanya ay natisod si John sa bakod at naputok niya yung baril kay Jane. Akala ni Jane ay binaril talaga siya ni John kaya sinagasaan niya to. At nang makaakyat si John sa bubong at makapasok sa kotse, ay tumalo naman si Jane palabas at naiwan si John sa loob ng kotse na nahulog sa bangin. Tapos ay dumiretso si Jane kay Jasmine. Kinuwento niya dito ang tungkol sa kanila ni John na sa una ay ikinagulat nito. Pero sinabi nito na kailangan niya daw tapusin si John na sinang-ayunan naman ni Jane. Habang si John naman ay pumunta kay Eddie. Kinuwento niya din dito ang nangyari. Inisip naman ni Eddie na ang pagpapakasal sa kanya ni Jane ay isa lang pagpapanggap at misyon ni Jane na mag-espiya sa kanya. Pero ganun pa man ay naiisip pa rin ni John si Jane hanggang sa pagtulog at ganun din si Jane. Naiisip niya din si John. Kinaumagahan ay umuwi si Jane sa bahay na kasama ang mga kapwa niya assassin. Niransak nila ang mga gamit para sa background check kay John. Kabilang na dito yung stuffed toy nila na medyo ikinalungkot ni Jane. Tinignan din nila ang wedding video nila at nang mapansin to ni Jane ay pinalabas niya sila sa kwarto at pinatay niya yung video. Tapos ay agad na rin silang umalis. Kasunod naman nito ay pumunta naman si John sa kapitbahay upang magpasamang umuwi. At halatang natatakot siya na baka nandoon si Jane. Pumunta rin siya sa lihim na silid niya pero niransak na rin pala to ni na Jane at inubos ang lahat ng gamit niya at pera. Kaya bad trip na lumabas si John. Kaya habang nasa opisina sina Jane at patuloy na hinahanap si John ay nag-alarm ang security sensor nila. Pinasok na pala sila ni John. Noon din ay tumawag si John. Nag-warning siya kay Jane na sumuko. Pero nagmamatigas si Jane at naghahamon pa. Pero nang malaman nila na malapit na pala si John ay agad silang naghanda para lumikas. Binura nila ang lahat ng information nila at mabilis na hinanda ang mga gadget nila na gagamitin sa pagtakas. Kaya nang makapasok si John sa kwarto ay nakaalis na ang lahat maliban kay Jane na tinutukan niya ng baril pero hindi niya siya magawang paputukan. Kaya tuluyang nakatawid si Jane sa kabila at nag-insultuhan pa silang dalawa pagkatapos. Kinabukasan naman ay nagpanggap na engineer si John at pinuntahan niya ang isa pang hideout ni Jane. Pero nang paakyat na siya habang nasa elevator ay huminto ang elevator at kinausap siya ni Jane sa intercom. Si Jane naman ang nag-warning sa kanya. At si John naman ngayon ang humamon kay Jane. Kung talagang di niya na daw mahal si John ay pasabugin niya yung elevator.
Kaso, nang nagpaalam si Jane at nagbilang, ay pinasabog nga nung kasama niya dahil akala nito ay totoong pasasabugin nga ni Jane. Kaya nagulat si Jane dahil bluff lang sana yun. Pagtapos ng pagsabog ay nagmadaling lumabas si Jane sa control room upang tignan ang kanyang asawa. Na noon ay tinanggal ang gadget niya sa CCTV at nasa kabilang elevator pala siya. Matapos nito ay malungkot na pumunta si Jane sa resto kung saan nag-propose si John sa kanya dati. Pero tila napangiti siya ng bahagya nang biglang dumating din doon si John. Ngayon ay iniisip na ni John na gusto nga talaga siyang tapusin ni Jane. Tapos nito ay nagsayaw silang dalawa na halos magkasakitan na habang nagtatanggalan ng mga armas na nakatago sa katawan nila. At di nagtagal ay nagpaalam si Jane na pupunta sa CR pero pagpasok niya ay biglang may sumabog. At sinamantala naman to ni Jane para makatakas. Agad sinundan ni John si Jane na mabilis na nawala kasunod ay narinig niya ang tunog ng bomba sa jacket niya na agad niya namang nahubad at naitapon bago pa sumabog. Tapos ay tinawagan ni John si Jane habang nasa kotse. Pareho pala silang pauwi sa bahay. Inamin ni John na totoong minahal niya si Jane. Pero nagpabebe si Jane at sinabing misyon niya lang si John. Nang malapit na sa bahay si John ay walang alinlangang binangga ni Jane ang kotse niya at inunahan siya nitong makapasok sa bahay. Kaya agad na bumaba sa kotse si John at umakyat siya sa likuran ng bahay upang makapasok sa bintana ng second floor. Habang si Jane naman ay nagbabantay sa sala. Binuksan ni John yung picture frame na may baril pala sa loob at kinuha niya to upang harapin si Jane. At dito na sila magkakasubukan. You still alive, baby? Your aim's as bad as your cooking, sweetheart. Come to dad. Hanggang sa makapulot sila ng baril at magkatutukan. Pero di talaga kayang tapusin ni John si Jane. Kahit pa pinipilit siya ni Jane na lumaban. Hanggang sa di na sila nakapagpigil at naghalikan silang dalawa. Habang si Eddie naman ay nagising sa isang mensahe na nagsasabing may reward na ang ulo ni John. Kinabukasan ay okay na yung mag-asawa. Pero habang masaya silang nagkukwentuhan ay biglang may naghagis ng smoke grenade. Kaya agad silang maingat na kumilos at pumasok sila sa basement upang magtago. Pero sumunod sa kanila ang machine na may dalang granada. Ang problema, nasipa to ni John papunta sa gasoline tank kaya napilitan silang tumakbo palabas bago pa sumabog yung buong bahay nila. Nagkadurog-durog talaga yung bahay nila. Pero ang mahalaga ay nakatakas naman sila. At matapos din nilang matalo at matakasan ng iba pang mga nakakotseng kalaban na humabol sa kanila sa highway, ay nakipagkita sila kay Eddie sa isang diner. Dito ay sinabi ni Eddie na may bounty na kay John at ang sarili niyang kumpanya ang nagpapapatay sa kanya. Pero meron pa daw solusyon. Kung makukuha nila ang most priority target at yun ay walang iba kundi si Benjamin. Kaya hiningi ni Jane kay Jasmine ang kinaroroonan nito. At agad nila tong pinuntahan ni John. Pinasok ni John yung gusali kung saan nakakulong pansamantala si Benjamin. Dumaan siya sa sewer system upang makapasok habang nasa sasakyan naman si Jane na gumagabay sa kanya sa dapat niyang gawin. At hindi nagtagal ay tuluyang nakapasok si John sa loob at matagumpay niyang nakuha si Benjamin. Pero nang nakausap nila to ay nalaman nila ang katotohanan. Silang dalawa pala ang totoong target. Nalaman pala ng mga kumpanya nila na nagpakasal sila at bawal yun dahil magkakumpetensya ang kumpanya nila. Kaya ang plano nila ay pag-awayin silang dalawa. Natuklasan nila na may GPS ang belt ni Benjamin at noon din ay dumating ang mga kalaban sa lugar. Kaya pumasok sina John sa isang supermarket para magtago. Pero natuklasan ng mga kalaban ang sirang pinto nito kaya nalaman nila na doon sila pumunta. Sunod-sunod na pumasok ang mga kalaban sa supermarket. Mabilis at tahimik namang tinatapos ng mag-asawa ang lahat ng kalaban na nakikita nila at kinukuha nila ang armas ng mga ito. Pero sa bandang huli ay lalong dumami ang mga kalaban na dumarating. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok hanggang sa nahulog si Jane mula sa kisame. Kaya kinailangan nilang magtago sa isang maliit na silid kung saan dito ay na-corner na sila ng mga kalaban. Kaya nagdesisyon na ang mag-asawa. Ano man ang mangyari ay lalaban sila ng magkasama. Kaya sabay silang lumabas at buong tapang na nakipagbarilan sa mga kalaban hanggang sa tuluyan na nilang maubos ang mga ito. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa iba pang mga movie recap na tulad nito. Salamat sa panonood!